Ngayon darating po na Martes, ay pinapaabot ko uli sa inyo na simula na ng ating sambang umaga. This coming Tuesday. At meron pong tema ang ating siyam na sambang umaga, actually 10 kasama ngayon, na may pamagat na mga dakilang bagay na hatid ng Pasko. At talaga namang dakila ang araw ng Pasko, hindi dahil dun sa date, kundi dahil dun sa dahilan kung bakit natin ina-celebrate yung date na yon. Ito yung panahon na, bagaman hindi talaga ito yung saktong araw na ipinanganak si Jesus. Pero ito yung napiling panahon natin para alalahanin ang dakilang araw na kung saan isinilang ang Mesyas, ang Emmanuel, ang Hari, ang ating tagapagligtas, si Jesus. At ngayong umaga bilang pag-uumpisa ng series ng mga mensaheng ito, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang paksang pinakadakilang mga handog ng Diyos. Hango ito sa talata na paborito at I think alam ng lahat sa atin, sa Juan 3:16 at dun sa mga sumusunod pang talata. Basahin po natin iyon. Palagi ko hindi kayo mahihirapang hanapin ang talatang yan. May marka na sa inyong Biblia. Juan 3:16 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi ay ganito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hanggang doon lang po muna. Tayo po isaglit munang manalangin. Pamilyar na pamilyar sa atin ang talata. Ano po? Lang minsan ay naisip ko na kapag ka napaka-pamilyar na sa atin ng isang bagay, minsan ay nakakalimutan natin yung lalim ng kahulugan noon sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, ay nais ko na tangkain na mahikayat muli tayo, ma-encourage muli ang bawat sa atin, ang pagkilala sa dakilang pagmamahal sa pinakadakilang mga handog ng Diyos. Ano-ano ito? Yung una, ang handog na pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano ang inaturo ng talataang ito sa atin? At ano ang sinasabi nito tungkol sa kadakilaan ng Diyos at kadakilaan ng kanyang pag-ibig? Hindi ba pagka nanamnamin mo, gayon na lamang kasi ang nagpapabigat doon sa pag-ibig ng Diyos ay yung salitang gayon na lamang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Nasaan dapat ang focus? Gusto ko kasing makita natin ngayon at matutunan kung nasaan ba talaga ang diin at kahalagahan ng katotohanan ng talata. Kasi yung praise ay nagsasabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung saan dapat natin. Dahil may nakita siya sa atin. Lalabas ito na karapat dapat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Na tayo ang pangunahing dahilan. Kaya niya ginawa ang kanyang ginawa. Hindi ganon. Inibig tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang diin ay naroon sa gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya walang sanlibutan, walang atin, walang tayo, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ipinapakita nito kung gaano kadakila nga ang pag-ibig ng Diyos na meron para sa atin. Hindi ang ating kalagayan ang nagtulak sa Diyos para iligtas at pagmalasakitan ang tao, kundi ang pag-ibig na nasa Kanya. Hindi yung ating kalagayan, kundi yung natural na pag-ibig na nasa Kanya ang nagtulak sa Diyos para tayo ay ibigin.
Kaya lahat ng ito, pagdating sa kaligtasan ay solong pag-initiate ng Diyos, solong gawa ng Diyos, solong pasya ng Diyos, ayon sa kanyang sariling kasiyahan at karangalan. Walang pumilit sa kanya. Hindi siya hinimok ng mga anghel sa langit na, o Diyos, maawa ka naman sa kanila. Dahil kung ang magiging batayan ng Diyos para ibigin tayo ay ang ating kalagayan, malabong mangyari yon. Sa halip, ang naghihintay sa atin ay ang puot ng Diyos. It is just fair kasi ang Diyos ay makatarungan. Ngayon, tatanungin ko kayo para lalo nating maintindihan at ma-appreciate ito. Gaano ba kahirap magmahal sa isang taong hindi ka mahal-mahal? Ano ang sagutin nyo? Ay siguro hindi lang mahirap. Mahirap. Mahirap ang magmahal, hindi po ba? Kaya sino ang magsasabing madaling mahalin ang tao? Kahit nga sa magkakapatid, kahit sa mag-aasawa. Nung una ay palaging namimiss ang isa't isa. Dahil tayo'y mga taong sadyang mahirap mahalin. O sabihin mo sa iyong katabi, kung asawa mo yan o kapatid, mahal kita kahit mahirap ka minsang mahalin. O sabihin mo, mahal kita kahit mahirap ka minsang mahalin. Ganun tayo naman talaga sa isa't isa. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagod na magmahal, gusto mo nang sumuko na magmahal, i-remind mo ang iyong sarili. Inibig ka ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig na yon. Palagay ko yun na isang napaka-powerful na reminder. Kapag ka tayo napapagod magmahal sa tao, sa ating kapwa, sa sino man, i-remind natin ang ating sarili. Ako'y inibig ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig na yon. Kaya nga iniutos nga ng Diyos sa atin na magmahalan kasi alam ng Diyos na mahirap sa atin ang magmahal. Ngunit ang Diyos ay iba. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, sabi ng unang Juan 4:8, hindi niya kailangang pag-utusan. Diyos yung katangiang yon. Kasamaan ng tao at kawalang pag-asa ng tao dahil sa kasalanan at kapahamakang naghihintay sa atin. Iniligtas tayo ng Diyos para mahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang tunay na kalikasan, para mahayag kung gaano kadakila ang kanyang pagmamahal. Kaya it's all about Him. It's all about God. Sabi ni Pablo sa Efeso chapter 2 verse 3, sundan niyo ako doon. At napaka-catchy para sa akin ng word na ginamit. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 3, Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman, sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos, yun ang ating likas na kalagayan, kapuot-puot. And then, ang sabi, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit tayo noong patay pa mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Na-appreciate ba natin mga kapatid? Napakasagana ng habag ng Diyos. Napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Kaya tayo ay narito ngayon, nag-celebrate tayo ng Christmas, hindi lamang dahil tumanggap tayo ng mga bagay na ito sa Diyos, nag-celebrate tayo ng Christmas para kilalanin yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. How amazing yung love ng Diyos na hindi natin kayang ipaliwanag talaga ng kumpletong-kumpleto kung paano yon.
Pero ganun kadakila ang Diyos na ang karapat-dapat sa atin ay kapuutan dahil tayo nasa kalagayang kapuot-puot. Pero sabi nga nung awit kanina, napakasagana, napakadakila ang pag-ibig at habag ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pagdiriwang ng Pasko ay dapat lamang na nakasentro sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig. Hindi sa anumang mga ihahain natin sa hapag. Magsasaya tayo, anuman ang kalagayan natin ngayon, anuman ang meron, mag-celebrate tayo ng Kapaskuhan, marami man o konti ang meron tayo. Dahil hindi yun tungkol doon. Tungkol yun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang dahilan kung bakit mayroong Pasko na magdiwang. Yun ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan, nagrebelde sa Diyos, sumuway sa Kanyang kalooban. Sabi ng awit sadyang napakadakila, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kahit sa tulad nating makasalanan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Noong tayo ay makasalanan pa. Maigi na lamang na hindi naghintay ang Diyos na matutunan muna nating umibig dahil never na mangyayari yun. Yung sa ating sarili, hindi hinintay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na hindi mangyayari yun. Walang maaasahan sa atin kung tayong hihintayin. Kaya nauna na ang Diyos. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi napilitan. Ano po? Hindi siya napilitan ng isugo sa Jesus. Ito'y kusa niyang pasya para ipadama ang kanyang pag-ibig. Walang pumilit, walang nag-utos sa Kanya. Sabi din ni Juan sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya natututunan natin ngayong magmahal ng tunay dahil doon sa pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin. Kaya pinag-aaralan natin at natututo tayong magmahal ng tunay na pagmamahal kapag ang titingnan natin at babalikan ay yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Naroon ang katotohanan ng pag-ibig. Kaya masasabi nating tunay na tayo nagmamahal, ang paraan para natin suriin yun kung tunay, ay balikan natin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi rin ipinadala ng Diyos si Jesus dito sa lupa dahil nanghihinayang siya o nanghihinayang siya dun sa nilikha niya sa ating mga tao. O nakukonsensya siya na pinarusahan niya ang tao dahil sa kasalanan. Dahil ang sabi ng Biblia sa unang Samuel chapter 15 verse 29, hindi siya tulad ng tao na kailangang magsisi. At lalong hindi rin dahil nakaramdam ang Diyos ng pagkalungkot, kaya naisipan niya na, sige, ipapadala ko ang aking anak para mailigtas ang mga taong ito at nang may kasama ako dito sa langit. Malungkot ang mag-isa. Mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling kumpleto sa kanyang sarili at nasisiyahan sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng kahit na ano na galing sa kanyang nilikha para siya sumaya o makaramdam ng anumang halaga at pagkilala. Dahil sabi ng Gawa 17, hindi siya nangangailangan ng anuman. Hindi siya nangangailangan ng anuman. Isa lang ang dahilan sa lahat ng ito. Bakit ginawa ng Diyos ang kanyang ginawa? Bakit niya ipinadala si Jesus? Yun ay dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa ating mga nagawa o ang mga achievements. Ito'y tungkol sa ginawa ng Diyos.
at sa ina-accomplish ni Kristo dito sa lupa. Kung ganoon natin ito mauunawaan mga kapatid, ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi dapat seasonal. Kung ang ating dahilan ng pagdiriwang ay ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito seasonal. Ito ay pwede nating gawing palagian, araw-araw na pagdiriwang dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Yun ang una. Pangalawa, pinakadakilang mga handog ng Diyos ay yung ang handog na anak ng Diyos. Sabi doon sa sunod na phrase, sa verse 16, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isa sa pinakaaabangan ng marami siyempre ngayong Kapaskuhan, lalo na ng mga bata nga, ay yung bigayan ng regalo. Nakaka-excite. Siyempre, iniisip mo ano kayo matatanggap ko. Lalo pa naman kapag ka napagbigyan, dito kasi sa Excel ay ina-inform na yung mga magulang kung ano yung gusto ng kanilang anak doon sa nakabunot para mabili yung gusto at tunay na makapagpapasaya sa bata. Maganda sana kung palaging ganun, na ang natatanggap mong regalo yung ina-expect mo at gustong-gusto mo. Kaya ang pagbibigay ay naging tatak na ng Pasko, pagbibigay ng regalo. Ang ideya siyempre nito ay para bigyan kasiyahan ng isang tao o di kay ipaabot ang kanyang pasasalamat sa taong yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Pero sa marami ay naging practice na lang ito. Nagbibigay ng regalo dahil naging kultura na, naging practice na, kaya magbibigay ng regalo. Ano man ang dahilan ng ating pagbibigayan o pagbibigay ng regalo, ang diwa ng unang Pasko ay huwag nating kalilimutan. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng Diyos ng pinakamahalaga sa Kanya para sa tao. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng tao. And take note yung the word na Kanya. Kusang ibinigay ng Diyos ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang nag-iisang anak para sa ating kaligtasan. At maaaring ito'y hamon sa ating ngayong Kapaskuhan. Willing ka bang ibigay ang pinakamahalaga sa iyo para sa kapakanan at ikasisiyan ng ibang tao? Hindi ba kapag katotoong mahal mo ang pagbibigyan mo, hindi ka manghihinayang na ibigay ang isang bagay regardless of the price or the value? Hindi mahalaga ang presyo pagka mahal mo ang taong pagbibigyan mo. At sadyang ang pagbibigay ay paraan natin, isa sa love language ng tao para mag-express ng pagmamahal. Nung ako ay nanliligaw pa kay Layden, isa siyempre sa paraan ko para express ang aking intensyon at pagiging seryoso sa kanya, ay magbigay ng mga regalo lalo sa mga espesyal na araw. Kaarawan, February, Hearts Day, ganyan. Dahil kung talagang mahal mo, bibigyan mo. At handa kang magsikripisyo para doon. Dahil ang mahalaga sa iyo ay mapasaya ang taong iyon. O pakisabi sa katabi mo, kung talagang mahal mo, huwag kang manghinayang na magbigay. Hindi ba't ganyan mismo ang makikita natin sa ginawa ng Diyos? Ang sabi ng Roma 8:32, ganito pa ang sabi ng talata. Roma 8 verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ano ang sabi ni Pablo? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak para sa ating tunay na kasiyahan, para sa ating kapayapaan, sa ating tunay na paglaya, sa ating ikaliligtas. Hindi ipinagkait ng Diyos
si Jesus. Mayroon pa bang hihigit na regalo sa ibinigay ng Diyos sa atin? Mayroon ba tayong karapatan kung gayon na pagdamutan o tanggihan ang Diyos kung hingin niya ang ating buhay, kung hingin niya ang ating paglilingkod, kung hingin niya ang ating pagsamba? Hindi niya ipinagkait. Sabi doon, kung nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang anak, hindi niya ipinagkait, may bagay ba na hindi kayang ibigay ang Diyos? Pero kung minsan ay inapaghanapan natin ng Diyos, kung minsan nagahirap ang loob natin sa Diyos, kasi naiinip tayo dun sa ating inadalangin, bakit hindi pa inabigay ng Diyos? Minsan nagatampo tayo sa Diyos ng palihim, kasi ang tagal-tagal mo nang inahingi iyon, hindi pa inabigay. Ang tagal-tagal mo nang inapag-pray, hindi pa rin dumarating. Wala pa rin. Isipin mo na lamang ang ganito, kapatid. Kung ikaw ay dinadalaw o dadalawin man ng ganong pakiramdam minsan, ibinigay ng Diyos si Jesus sa iyo, sa akin, sa atin. At yun ay sapat at higit pa sa anumang mga bagay na meron tayo ngayon. Yun ay higit at sapat na sa ating pangangailangan. Kaya anong karapatan natin na magreklamo sa Diyos? Gayong si Jesus ay hindi niya ipinagkait sa atin dahil alam ng Diyos ay ng ating tunay na kailangan. Kaya ang hindi ipagkait ng isang bagay na mahalaga sa iyo ay magagawa lamang ng mga tunay na nagmamahal. Yung hindi ipagkait ang isang bagay ay kaya lamang gawin ng mga taong tunay na nagmamahal. Yung mga makapagsasakripisyo para sa iba, ang makagagawa lamang nun ay mga taong tunay na nagmamahal. Hindi mahirap magbigay sa isang mahal mo. Pero sa isang taong hindi mo mahal at stranger sa iyo, ang magbigay out of love, hindi madali. Bagaman hindi imposible. Nakakakita ako sa social media na nagabigay ng kung ano-ano sa mga stranger. Hindi natin question ang kanilang pagbibigay. Yun ay usapin na ng intention at dahilan bakit nila inagawa iyon. Pero alam natin na sa natural na kalagayan ng tao, hindi tayo basta-basta magabigay ng kung ano-ano sa kung sino-sino, na hindi natin kaano-ano, na hindi malapit sa atin. Hindi natin ibibigay isang bagay na mahalaga sa isang taong hindi naman natin kilala o kaano-ano. Bakit ko sinasabi yon? Kasi ang sabi ni Pablo ay ganito. Sa Roma chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak na ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ewan ko kung magabigay ka ng regalo sa kaaway mo. Tayo mga kaaway ng Diyos. Salamat na lamang na punong-puno nga ng pag-ibig ang Diyos para kanyang mapili na pasyahan pa rin na isugo si Jesus dito sa lupa para tayo iligtas. Sino ba naman siyempre sa ating mga tao, sa normal na pag-iisip ng tao ay, sino ba naman nagbibigay ng regalo sa isang taong kaaway mo? At mortal mong kaaway. Insulto pa nga ang dating nun. Pero sa Diyos, ibinigay niya ng kusa, ng libre, ang regalong ito sa atin. Kaya malinaw sa atin ang intention at layunin ng Diyos sa pagkakaloob niya ng kanyang anak si Jesus sa atin. Ito'y sa layunin na iligtas ang tao sa kaparusahan. Sabi doon sa binasa nating talata sa Juan
3:17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ayun ang purpose. Hindi dumating si Jesus dito sa lupa para hatulan ng tao. Dahil tandaan natin, matagal nang naigawad ang hatol sa tao. Yung pag-execute na lamang ang inahintay. At yun ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Para iligtas dun sa hatol ng kaparusahan. Sabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos si Jesus para tumanggap tayo ng kaloob na buhay. Buhay na walang hanggan, kaligtasan sa piling ng Diyos. Ang malungkot nga lamang maraming tao noon na piniling tanggihan ang kaloob ng Diyos. At kahit ngayon, may mga tao pa rin na tinatanggihan ang kaloob na ito, si Jesus. Kaya tayo ngayon ay nagdiriwang ng Kapaskuhan para pasalamatan ang pag-ibig ng Diyos at para i-acknowledge yung dakilang kaloob na yon na si Jesus para sa ating kaligtasan. Naging kaugalian ang exchange gift, pagbibigayan. Pero nung unang Pasko, walang exchange gift. Kaya ang unang Pasko ay nagtuturo sa atin na magbigay ng walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa ating magbigay ng walang kondisyon, ng walang hinihinging kapalit. Kahit waring hindi karapat-dapat ang tao, ibinigay pa rin niya ang pangangailangan ng tao. Kaya magbibigay tayo ng kusa, masaya ang puso, at merong pag-ibig. Kaya bakit dakila ang handog ng Diyos? Una, dakila ang pag-ibig, dakila ang handog ng Diyos na ito dahil ito'y galing sa Diyos mismo. Pangalawa, dakila ang handog na ito dahil ibinigay ng Diyos ang mamahal niyang anak para sa atin. At dakila ang handog na ito dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili mismo. Ang Diyos Ama at Diyos Anak ay iisa. Kaya sabi, ang pangalan daw na itatawag sa sanggol na isisilang ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya ang tinanggap natin ay hindi lamang yung pag-ibig ng Diyos. Ang tinanggap natin ay yung Diyos mismo. Napasa atin mismo ang Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig. Hindi ba yun ay higit pa sa anumang pwedeng asamin natin sa buhay na ito? Ibinigay na nga ng Diyos ang kanyang pag-ibig, sumaatin pa ang Diyos ng pag-ibig. Amen po ba? Yung ba isang bagay na dapat nating ipagpasalamat at ipagbunyi? Umaapaw na sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pangatlo, na dakilang handog ng Diyos ay yung handog na pangako ng Diyos. Kaya una yung handog na pag-ibig, pangalawa yung handog na anak ng Diyos, Jesus, at yung handog na pangako. Upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangakong hindi mapapako. Ito ang pangakong tiyak na hindi mabibigo. Ito ang pangakong maaasahan mong magkakatotoo. Maaasahan nating totoo ang pangako dahil ang Diyos ang nangako. Sabi ng Hebreo, chapter 10, verse 23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kaya bakit natin pwedeng panghawakan ang pangakong ito ng
kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus, ang katapatan ng Diyos, ang matibay na dahilan bakit tayo makakaasang tutupad ang Diyos sa Kanyang sinabi. Ang Biblia ay punong-puno ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At lahat ng mga pangakong yon ay tutuparin ng Diyos. Walang isa doon na hindi tutuparin ng Diyos. Ngunit pwede kong masabi ngayong umaga na sa lahat na maraming pangakong pwede nating makita sa Biblia at mapanghawakan, ang pangakong ito na nasa Juan 3:16 at mga kaparehong talata na pareho ang sinasabi, ang maituturing nating pinakadakilang pangako sa lahat. Bakit? Dahil ito'y tumutukoy sa ating eternal destination. Nililinaw at tinitiyak ng pangakong ito ang magiging kapalaran ng tao. Ibinibigay ng pangakong ito ang pag-asa sa tao na mabago ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang pangako na hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay katulad ng isang barkong naharap sa malakas na bagyo, nasa dagat, inahampas ng malakas na alon, wala nang makita yung mga tripulante na kahit ano, kasi napakakapal ng ulap. Ang tanging katiyakan nila na sila'y maliligtas o magiging ligtas ay yung kanilang angkla na inihulog. Na sila'y maniwala na matibay ang pagkakakapit nun sa ilalim. Na kahit gaano kalakas yung bagyong dumarating, ay sila'y hindi sila'y magiging ligtas. Ganyan ang pangako ng Diyos. Totoo din yan sa ating buhay. Ang mga pagsubok, mga bagyo nating haharapin sa buhay, minsan hindi natin alam kung anong nag-aabang, hindi natin alam kung anong naghihintay, hindi natin alam kung anong pwede nating maranasan along the way. At kapag nariyan na ang sitwasyon, minsan hindi natin alam kung paano haharapin at ano ang gagawin. Ngunit kapag tayo'y nangahawak sa mga pangako ng Diyos, hindi man natin alam at tiyak ang ilang mga bagay sa ating pagharap sa mga bagyong ito. Ang pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan ang nagsisilbi nating spiritual na angkla. Maaaring hindi natin makita ang katapusan ng bagyo, pero makakaasa tayong ang pangako ng Diyos ay tiyak at totoo dahil nakabatay ito sa kanyang hindi nagbabagong katangian at katapatan. Ang pag-asang ito ang magbibigay sa atin ng katatagan, kapayapaan sa gitna ng anumang mga pagsubok ng buhay. Yung pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos na ako ay nasa kamay na ng Diyos, ako ay ligtas na, ako ay may buhay ng walang hanggan, at sasapiling ng Panginoon isang araw. Kaya maharap man sa panganib ang ating buhay dito sa lupa, tiyak naman tayo at panatag na pagkatapos ito doon tayo. Ito pang maganda sa pangakong ito ng Diyos. Ito'y pangakong natupad na ngayon at magiging ganap sa hinaharap. Sabi doon sa Juan 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Lumang salin ng Biblia. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Ang makilala ang tunay at iisang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kung gayon, sa sinabing ito ni Jesus, ang buhay na walang hanggan ay yung makilala natin ang tunay na Diyos at mapasa atin ang tunay na Diyos. Kaya kahit narito pa tayo sa lupa, pwede na din nating maranasan ang patikim na buhay na meron doon sa langit habang lalong lumalalim ang ating pagkakilala
at kaugnayan sa Diyos. Kaya ang pangako ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi lamang tumutukoy sa lugar, kundi sa kalagayan at karanasan ng taong nasa presensya ng Diyos palagi. May awit nga na nagsasabi na kapag palagi tayong babad sa presensya ng Diyos ay parang langit. Kaya bilang mga Kristiyano, nagdiriwang tayo ngayon ng Pasko sa katiyakang ito at sa kaugnayang meron tayo ngayon sa Diyos. At nagdiriwang din tayo sa katotohanang darating, sa pangako at kaganapan ng pangakong darating. Ang buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya ang kaganapan ng Pasko ay naroon sa walang hanggan. Siyempre sa pangakong ito, walang aayaw. Ano po, kapag ipinisenta mo ito sa tao, ito ang promise ng Diyos, walang aayaw sa pangakong iyan. Pero tandaan natin na lahat ng pangako sa Biblia mayroong kondisyon. Kondisyon, ang iba ay kondisyon na sundin mo ito, gawin mo ito. Ang kondisyon sa pangakong ito ay kung kikilalanin ng tao at sasampalatayanan niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kapag nangako ang Diyos, mga kapatid, maasahan nating totoo at seryoso ang Diyos na kanyang tutuparin ito. Nakita ko rin ito na mahalagang maintindihan natin bakit dapat nating kilalanin ang pagiging seryoso at totoo ng Diyos sa kanyang mga pangako at salita. Dahil kung papaanong maaasahan nating tapat at totoo ang Diyos sa kanyang pangako na maliligtas at ligtas ang mga taong sumampalataya kay Jesus, dapat din nating makita na merong kabilang katotohanan yon. Na yung mga hindi sumampalataya kay Jesus ay tiyak din naman na mapapahamak. Hindi ba yun ay isang anyo din ng pangako sa negative na pagsipat lamang? Nawaring sinasabi na kung ang Diyos ay nangangakong ligtas ang lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, nangangako din naman ang Diyos na ang mga taong hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ala kay Jesus. 18, hindi na hinahatulang parusahan o maparusahan ang mga nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, Jesus, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya dun sa mga hindi nananampalataya, sadyang nasa kanila ng hatol, sila'y nahatulan na. Sa atin ang mga sumampalataya, inalis yung hatol. Roma 8:1. Kaya ang pangakong ito ng Diyos ay nagbibigay at nagsisilbing kaaliwan sa atin, sa lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. Nagbibigay ng katiyakan, nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Pero ang pangakong ito, sa kabilang katotohanan niya, ay nagsisilbing babala at masamang balita sa lahat ng mga hindi kumilala at sumampalataya kay Jesus. Dahil kung gaano katapat ang Diyos sa mga kanyang pangako sa mga sumampalataya, ganun din katapat at kaseryoso ang Diyos na igagawad ang kanyang parusa sa mga hindi sumampalataya. Sa aking pagtatapos, napansin ko na ang unang Pasko ay kumuha ng maraming atensyon ng iba't ibang mga personalidad noong unang Pasko. Mula sa mga pastol, mga itinuturing ng babababa at mga outcast noong panahong iyon sa Israel. Ang mga pantas, mga kilalang scholar sa kabilang bansa ng Israel, matatalinong mga tao, ay naglakbay mula sa kanilang bansang pinanggalingan para hanapin ang sanggol na isinilang. Si Simeon at si Ana, mga matatanda na, matagal nang naghihintay sa pagdating ng Mesyas,
nakita nila ang sanggol na si Jesus. Naroon din present ang malaking hukbo ng kalangitan ng mga anghel sa kalangitan, lumitaw, silang ng isang sanggol. Meron na ba kayong nabalitaan na nag-travel na mga matatalino mga tao? Pwede rin nating maituring na higit na lalong mapalad ang mga taong nakasaksi sa pagsasakatuparan ng layunin ng isinilang na sanggol na si Jesus. Ang kanyang kamatayan sa krus. Magkaiba nga lamang ang eksena. Ang eksena sa krus, ang katuparan ng layunin ng pagsilang ni Jesus. Ngunit magkaibang sitwasyon. Walang anghel na lumitaw sa langit para umawit. Tahimik ang langit. Ang mga taong nasa paanan ng krus ay hindi na naroon para magbigay ng regalo sa sanggol na isinilang, kundi naroon sila para saksihan ang pagpanaw ni Jesus at ang iba'y para hamakin si Jesus. Ipinako sa krus at doon namatay para bayaran ang ating mga kaligtasan at sa gayon nga mangyari ang hinihula ayon sa isinulat. Maliligtas ang tao sa pamamagitan ng taong nabayubay sa krus. Unang Timoteo chapter 1 verse 15. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Kaya binibigyang diin ng Biblia na ang pagdating ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang pagkakatawang tao ay hindi para mag-enjoy at damahin ano ba ang feeling ng mabuhay bilang tao. Hindi siya bumaba dito sa lupa para magbakasyon, para maiba-iba naman ang atmosphere. Hindi bumaba si Jesus dito sa lupa dahil naiinggit siya sa mga tao. Bumaba si Jesus dito sa lupa, nagkatawang tao, sa layunin na mailigtas tayo. Mailigtas ako. Mailigtas ka. Mailigtas tayo. At magkaroon tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong Pasko mga kapatid, paano natin gagawing higit na mas makabuluhan ang ating pagdiriwang? Paano natin gagawing tunay na masaya ang pagdiriwang ng Pasko? Yan ba'y nakadepende sa dami ng handa? Sa dami ng regalo? Hindi. Kahit walang regalo, kahit wala kang matatanggap, kahit kakaunti ang pagsasaluhan sa hapag, kahit may mga problema pa sa kasalukuyan, pwede nating i-celebrate ang Paskong ito ng punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa mga katotohanan ito. Dahil dakila ang Diyos, dakila ang kanyang pagmamahal, dahil dakila ang handog na kanyang ibinigay si Jesus, dahil sa dakilang pangako na pinangahawakan natin ngayon. Kaya ituon natin ang ating pagdiriwang higit sa ano pa mang mga bagay sa Diyos at kay Jesus. Dahil ang tunay na Paskong Kristiyano ay nakatuon sa pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos at sa kanyang dakilang pagmamahal. Ang Pasko ay magiging totoong makabuluhan lamang kung si Jesus ang sentro ng ating pagdiriwang. Ready na ba tayo na i-celebrate ang Christmas? Regardless ng ating kalagayan, regardless ng kung anong meron, celebrate natin ang Christmas dahil kay Jesus. Tayo po'y manalangin.